Akala nila, dahil tahimik ako, hindi ko naririnig ang pagkabasag ng sarili kong dangal. Sa loob ng aming mansyon sa Negros, pinaluhod ako sa harap ng lahat, ipinagpalit ang aking pangalan upang pagtakpan ang baho ng sarili kong pamilya. Ipinagtabuyan nila ang kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa akin. Ako si Serafina, ang ibong kinulong sa ginto, ngunit ngayon, ang bakal na aking hinasa ay sapat na upang gibain ang kanilang palasyo. Luhod! Huwag kang tumayo hanggang hindi mo nauunawaan na ang pangalang Buenaventura ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa isang basurang namumulot ng bakal. Ang boses ni Doña Salvation ay kasing talim ng isang latigong dumaan sa katahimikan ng malawak na hardin ng asyenda. Hindi ito isang pasigaw na bulyaw, kundi isang malamig na utos na umalingaw sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng mangga, kung saan ang mga ilaw ng fiesta ay kasalukuyan pang nagniningning. Sa bawat salita niya, tila ba dahan-dahang tinutuklap ang balat at dangal ni Serafina. Lumingon ang kamera sa anyo ni Sarah. Nakatungo ang dalaga, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang marangyang Filipiniana. Ang damit na pilit isinuot sa kanya upang itago ang kanyang pagiging anino sa loob ng pamilya. Kanina lamang habang ang mga asendero at mga politiko ay nagtatawanan sa loob ng mansyon, siya ay tahimik na nagliligpit ng mga basag na baso sa kusina upang hindi mapansin ang kawalan ng kakayahan ng mga katulong na kasalukuyan ng pinagagalitan ng kanyang ina-inahan. Ang kanyang pagiging maasikaso at mapagkumbaba ay palaging nagiging mitsa ng pagpaparusa. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may nakabara na bubog. Sa harap niya, sa malamig na damuhan, nagkalat ang mga litratong sadyang kinuha ng patago. Mga litrato kung saan nakangiti siyang kasama si Matias. Ang lalaking ang mga kamay ay laging amoy ng langis at kalawang, ngunit ang puso ay mas dalisay pa sa anumang ginto ng mga Buenaventura. Ang kislap ng mga ilaw ng kapistahan sa paligid ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kalagayan, na pilit ipinapamukha ang kanyang pagkakamaling magmahal ng isang taong wala sa kanilang antas. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bakit, Serafina? Hindi pa ba sapat ang bubong na ibinigay ko sa iyo mula nang mamatay ang iyong ina? Ang patuloy ni Salvation, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa ilalim ng kanyang makapal na pampaganda. Gusto mo bang hatakin pababa ang kapatid mong si Carlos at idamay kami sa iyong kahalayang makisama sa isang dukha? Hindi po totoo ang mga paratang ninyo. Ang mahinang tugon ni Sarah, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga litrato sa lupa. Pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Si Matias po ang nag-ayos ng mga makinang iniwan ni Carlos. Siya po ang nagligtas sa ani natin noong nakaraang buwan. Magsisinungaling ka pa! Isang marahas na galaw ang sumunod. Sinampal ni Salvation si Sarah, isang malakas na pagtama na dahilan upang mapaling ang ulo ng dalaga. Ang lalaking iyon ang nagnakaw ng pondo ng asyenda at kasabwat kanya. Huwag mong ipasa ang kasalanan sa anak kong si Carlos na nagtatrabaho ng tapat para sa pamilyang ito. Sa isang sulok, nakatayo si Carlos. Nakangisi ang lalaki habang inaayos ang kanyang mamahaling relo, tila ba nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Ang pagkabigo sa puso ni Sarah ay mas matindi pa sa paso sa kanyang pisngi. Alam niya ang katotohanan. Hawak niya ang mga resibo at ang USB na naglalaman ng ebidensya ng paglustay ni Carlos sa pondo. Ngunit sa sandaling ito, ang katotohanan ay tila isang mabigat na pader na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang dibdib. Luhod! Ang muling hiyaw ni Salvacion. Humingi ka ng tawad sa pagkatao mo. Humingi ka ng tawad dahil nangahas kang dungisan ang pangalan ng mga Buenaventura. Dahan-dahan, tila bumagal ang pagtakbo ng oras para kay Sarah. Ang bawat sentimetro ng pagbaba ng kanyang mga tuhod, patungo sa malamig at basang damuhan, ay tila isang pagpunit sa kanyang huling natitirang dangal. Nang tumama ang kanyang tuhod sa lupa, naramdaman niya ang matalim na hapdi, ngunit mas masakit ang hapdi ng kawalang katarungan, na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang kasalanang hindi ko ginawa? Ito na ba ang halaga ng aking utang na loob? Ang mapaupo sa putikan, habang ang mga kasinungalingan nila ay nagniningning sa gitna ng aking pighati? Saan ako nagkulang? At bakit tila ang langit mismo ay tumalikod na sa aking mga panalangin?
Nanatiling nakaluhod si Sarah, ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Sa ilalim ng mga tiklop ng kanyang saya, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bagay. Isang singsing na gawa sa pinilipit na alambre. Ito ang tanging alay ni Matias sa kanya, ang tanging simbolo ng pag-ibig na totoo. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang marinig niya ang malakas na kalampag mula sa gate ng asyenda. Pumasok ang dalawang gwardya, karga-karga ang isang lalaking puno ng pasa at dugo, si Matias. Ang puso ni Sarah ay tila huminto sa pagtibok. Ano ang gagawin niya? Hahayaan ba niyang ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa ay tuluyang mawasak dahil sa kanyang pamilya? O ito na ang gabi upang putulin ang mga gintong tanikala ng mga Buenaventura? Ang gabi ng fiesta ay ngayon pa lamang tunay na nagdidilim. Ang utang na loob ay hindi isang pabor na ibinigay ng kusa. Ito ay isang tanikalang ginto na sadyang inilagay sa iyong leeg, upang sa tuwing susubukan mong lumipad, mararamdaman mo ang bigat ng mga taong nagpapakain sa iyo. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na bulong na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Sarah habang nakaupo siya sa sahig ng kanyang madilim na silid. Ang gabi sa asyenda ay nabalot na ng nakabibinging katahimikan matapos ang gulo sa fiesta. Ang mga dambuhalang puno ng tubo sa labas ay tila mga anino na nagbabantay, habang ang buwan ay pilit na sumisilip sa likod ng mga ulap. Nakasandal si Sarah sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang hapdi sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Doña Salvacion ay wala kumpara sa pighating sumasakal sa kanyang dibdib nang makita niya ang anyo ni Matias na duguan kanina. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang damdamin nang ibaling niya ang kanyang paningin sa isang maliit na aparador sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ito. Sa ilalim ng mga lumang damit, kinuha niya ang isang makapal na itim na folder. Ito ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Sa loob ng maraming buwan, habang ang buong pamilya ay natutulog at nagpapakasasa sa karangyaan, si Sarah ay nagtitiyaga sa pag-iisa, dahan-dahang kinokopya ang bawat resibo at bank statement ni Carlos mula sa opisina ng asyenda. Ang mga numerong nagpapatunay na ang asyenda ay lugmok sa utang dahil sa sugal at bisyo ng kanyang kapatid sa labas. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Ako ang nagpalaki sa iyo nang mamatay ang nanay mo. Kung hindi dahil sa akin, baka sa lansangan ka na namulot ng basura. Ang tinig ni Salvation ay palaging bumabalik sa kanyang alaala sa tuwing nais niyang lumaban. Ang utang na loob na iyon ang naging dahilan kung bakit niya hinayaang gawin siyang utusan, ang dahilan kung bakit siya pumayag na itago ang kanyang pagkatao sa likod ng mga ngiting huwad. Ngunit hanggang saan aabot ang utang na ito? Kasama ba rito ang buhay ng lalaking tanging nagbigay sa kanya ng halaga? Naramdaman ni Sarah ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Hawak niya ang pilak na singsing na gawa sa alambre. Isang golden moment ng kalinga ang namayani nang marinig niya ang mahinang katok sa pintuan, na sinundan ng dahan-dahang pag-ikot ng doorknob. Pumasok si Manang Rosa, ang matandang mayordoma, bitbit ang isang maliit na platito na may lamang 2 piraso ng mainit na pandesal at isang baso ng gatas. Ang mukha ng matanda ay puno ng mga kulubot ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pag-unawa. Nene, kumain ka muna. Alam kong hindi ka sumubo kahit kaunti kanina sa fiesta. Ang pabulong na sabi ni Manang Rosa habang inilalapag ang pagkain sa maliit na lamesa. Walang salita ang namagitan sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Sarah at niyakap ang matanda ng mahigpit. Ang amoy ng sabon at bawang mula kay Manang Rosa ay tila isang banal na kanlungan na nagpapaalala kay Sarah sa yumaong ina. Manang, bakit kailangang si Matias pa ang masaktan? Wala siyang kinalaman dito. Ninanakaw na ni Carlos ang asyenda, tapos si Matias pa ang pagbibintangang magnanakaw. Ang hikbi ni Sarah sa balikat ng matanda. Hinaplos ni Manang Rosa ang buhok ni Sarah. Ang mga taong gahaman, Nene, ay hindi kailanman aamin sa kanilang dumi. Hahanap at hahanap sila ng taong walang laban upang gawing basurahan ng kanilang kasalanan. Pero alam ng puso ko, na hindi ka mananatiling tahimik. Napansin ng matanda ang itim na folder sa ibabaw ng kama. Isang sulyap ng takot at paghanga ang dumaan sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka, Serafina. Ang mga ahas sa bahay na ito ay hindi natutulog.
Nang makalabas si Manang Rosa, muling naiwan si Sarah sa katahimikan ng gabi. Kinuha niya ang folder at isang maliit na USB flash drive na naglalaman ng lahat ng digital na ebidensya. Ang plano ay ibigay ito kay Attorney Isabela bukas ng umaga. Si Isabela ay isang kilalang abogada sa Negros, isang babaeng nagpakita ng simpatya sa mga inaaping manggagawa. Siya ang huling barahan ni Sarah. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat patak ng ulan na nagsimulang humampas sa bintana ng silid. Naglakad si Sarah patungo sa bintana, tinitingnan ang daan papunta sa lumang bodega kung saan nila dinala si Matias. Nakita niya ang isang anino na naglalakad sa ilalim ng ulan, isang anino na papasok sa mismong bodega. Ito ba ay isa sa mga tauhan ni Carlos na tatapos sa buhay ni Matias? Naramdaman ni Sarah ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang oras ay hindi na niya kaibigan. Kailangan niyang lumabas ng silid na ito bago tuluyang mapatay ang tanging lalaking nagpatingkad sa kanyang madilim na mundo. Ang gabi sa asyenda ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang laso ng utang na loob ay tuluyan na ngang natapon sa lupa. May mga yaman na matatagpuan sa kailaliman ng lupa, ngunit minsan, ang pinakamahalagang ginto ay nagkukubli sa ilalim ng kalawang at alikabok ng mga bagay na itinapon na ng iba. Ang bawat pagbagsak ng ulan sa labas ng bintana ay tila nagbabalik sa alaala ni Sarah, pilit na inuungkat ang isang panahong mas payapa kaysa sa nagbabadyang unos sa asyenda. Sa gitna ng kanyang pagmamadali upang isuksok ang USB sa loob ng kanyang sapatos, isang pamilyar na amoy ng langis at basang damo ang sumakal sa kanyang pandinig. Nagbabalik ng isang alaalang naging tanglaw niya sa loob ng hawlang ginto. Lumingon ang kamera ng kanyang gunita, 2 taon na ang nakalilipas. Ang araw sa Hacienda Buenaventura ay palaging nakakapaso, ngunit para kay Sarah, ang pinakamainit na bahagi ng asyenda ay ang lumang tambakan ng mga sirang makina sa likuran ng pabrika. Doon, malayo sa mapanuring mata ni Doña Salvacion at sa mga mapang-aping tawa ni Carlos, natagpuan niya ang isang mundo kung saan ang kanyang pangalan ay walang bigat ng inaasahan. Naramdaman niya muli ang init ng araw nang dahan-dahan siyang pumasok sa tambakan. Nakita niya si Matias, ang anak ng isang magsasaka, na pilit iginagapang ang buhay sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan. Ang binata ay nakasuot ng madungis na kamiseta, pawis na pawis habang masugid na inaayos ang isang lumang traktora na idineklara ng basura ng mga asendero. Ang bawat galaw ng mga kamay nito ay may kasamang talino at pagmamahal. Tila ba kinakausap nito ang bakal upang muling mabuhay? Matias, hindi ba't sabi ni Carlos ay itatapon na iyan? Ang mahinang tanong ni Sarah noon habang dahan-dahang lumalapit. Tumingala si Matias at isang golden moment ng pagkilala ang namayani nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang ngiti ng binata ay tila sikat ng araw na tumagos sa makapal na ulap. Walang halong pangingimi sa kanyang pagkatao, walang yaman na ipinagmamalaki, tanging isang purong katapatan na masisilayan sa kanyang mapupungay na mata. Ang basura para kay Senyor Carlos, Senyorita Sarah, ay kayamanan para sa akin. Ang sagot ni Matias habang pinupunasan ng kanyang kamay sa isang lumang basahan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may halaga. Kailangan mo lang hanapin ang tamang pwesto para sa kanila. Ang kumaitpait, ang mga salitang iyon ay naging isang binhi na dahan-dahang sumibol sa puso ni Sarah. Sa mga sumunod na buwan, ang tambakan ay naging kanilang lihim na tagpuan. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng tubo, nagbahaginan sila ng mga pangarap. Ikinuwento ni Matias ang kanyang balak na mag-aral ng inhenyeriya at magtayo ng sariling pagawaan na makakatulong sa mga magsasaka. Habang si Sarah ay nagbahagi ng kanyang pasanin, ang pakiramdam ng pagiging isang palamuti sa isang mansyong walang pag-ibig. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, dahan-dahang inabot ni Matias ang kamay ni Sarah. Ang bawat kalyo sa palad ng lalaki ay tila isang patunay ng kanyang kasipagan. Isang katangiang mas hinangaan ni Sarah kaysa sa kinis ng mga kamay ng mga mayayamang lalaking inirerekomenda sa kanya ni Doña Salvacion. Wala akong ginto na maibibigay sa iyo, Sarah. Ang pabulong na sabi ni Matias habang inilalagay sa daliri ng dalaga ang isang maliit na singsing na gawa sa pinilipit na tanso na siya mismo ang humubog. Pero ipinapangako ko, ang mga kamay na ito ang magtatayo ng mundong nararapat sa iyo. Naramdaman ni Sarah ang matinding pag-ikot ng kanyang mundo. Ang slow burn na emosyon ay tuluyan ng sumabog sa isang tapat na halik
na pinagsaluhan nila sa ilalim ng mga dahon ng tubo. Isang halik na walang ibang saksi kundi ang hangin at ang lupa. Ngunit ang matamis na alaalang iyon ay marahas na naputol ng muling umalingaw-ngaw, ang kalampag ng bakal mula sa labas ng kanyang silid sa kasalukuyan. Ang alikabok ng nakaraan ay napalitan ng malamig na katotohanan ng gabi. Ang anino na nakita niya patungo sa bodega ay kasalukuyan ng nasa loob, at ang bawat sigaw ni Matias ay tila isang matalim na balaraw na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang internal crumbling ay naging isang nagngangalit na apoy ng determinasyon. Hindi na niya hahayaang ang lalaking nagbigay sa kanya ng halaga ay ituring na basura ng mga taong mismong nabubulok ang kaluluwa. Mabilis na kinuha ni Sarah ang kanyang panyo at itinago ang USB. Binaliwala niya ang takot sa puot ni Salvation. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat pag-iingat ng kanyang hakbang pababa ng hagdanan ng mansyon, pilit na iniiwasan ang mga matang nagbabantay. Ngunit sa paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng nakabibinging tahol ng mga aso ng asyenda na sinundan ng liwanag ng isang flashlight na direktang tumama sa kanyang mukha. Saan ang punta mo, Serafina, sa kalagitnaan ng gabi? Ang malamig at mapanganib na tinig ni Carlos ang pumunit sa katahimikan ng ulan. Sino ang unang mapapatumba? Ang babaeng may hawak ng katotohanan o ang lalaking handang pumatay upang mapanatili ang kanyang kasinungalingan? Ang laban ay hindi na nakatago sa dilim. Ito ay kasalukuyan nang nagliliyab sa harap mismo ng hawlang ginto. Masyado kang naging kampante, Serafina. Akala mo ba ay ganoon kadaling tapatan ang kapangyarihan ng isang Buenaventura gamit lamang ang ilang piraso ng papel at isang munting USB? Ang boses ni Attorney Isabela ay hindi ang malambing na tinig ng isang kaibigang nag-aalok ng tulong. Ito ay naging kasing lamig ng asero, hinihiwa ang huling hibla ng pag-asang kinakapit ni Sarah sa loob ng tahimik na library ng mansyon. Nakatayo ang abogada sa tabi ng lamesang Nara. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag habang dahan-dahan niyang inililipat ang itim na folder patungo sa direksyon ni Doña Salvacion. Camera luylay, makikita ang anyo ni Sarah sa gitna ng silid. Kasalukuyan siyang hinahawakan sa magkabilang braso ng mga tauhan ni Carlos. Ang kanyang puting Filipiniana ay punong-puno ng putik mula sa pagkakadapa niya sa labas, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Kanina lamang, habang hinihingal siyang pumasok sa silid na ito, ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Matias. Inisip niya na si Isabela ang kanyang magiging timbangan ng katarungan, ang babaeng mag-aangat sa kanya mula sa putikan. Ngunit ang miyamain ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siya palang magsisilbing mitya ng kanyang tuluyang pagkabaon sa limot. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Nanigas ang kanyang buong katawan nang makita niya ang matagumpay na ngiti ni Doña Salvacion. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Sa loob ng 10 taon, tiniis niya ang lahat ng pait dahil naniwala siyang ang katotohanan ay sapat na sandata. Ngunit sa harap ng pagkakanulong ito, naramdaman niya ang pagguho ng bawat pader na itinayo niya upang manatiling matatag. Isabela, bakit? Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng recordings. Ang listahan ng mga biktima ni Carlos. Ang nanginginig na bulong ni Sarah. Ang boses niya ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela habang binubuksan ang USB sa harap ni Salvation. Katarungan? Serafina, ang katarungan ay para lamang sa mga taong may kakayahang magbayad. At sa mundong ito, mas matimbang ang ginto kaysa sa iyong mga luha. Ang lahat ng ebidensyang ibinigay mo sa akin, gagamitin ko ito upang lalo pang linisin ang pangalan ng iyong Kuya Carlos. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakakuyom sa ilalim ng pagkakahawak ng mga gwardya. Isang golden moment ng ganap na pagkawasak ang namayani nang mapansin niya ang bango ng pabango ni Isabela, ang parehong amoy ng lason at mamahaling bulaklak na palaging dala ni Doña Salvacion. Doon niya natanto na matagal na silang nagkasundo at siya ay isa lamang piyesa na sadyang pinalakad patungo sa bitag. Tignan mo ang iyong sarili, Serafina, ang pang-uyam ni Doña Salvacion habang dahan-dahang lumalapit. Hinaplos ng matanda ang pisngi ni Sarah, ngunit ang kanyang haplos
ay tila malamig na balat ng ahas. Nakakalungkot na ang isang Buenaventura ay magtatapos bilang isang hamak na mangingikil sa mata ng batas. Dahil simula ngayong gabi, ang buong Negros ay makakaalam na tinangka mong nakawin ang pondo ng asyenda upang tustusan ang pagtakas mo kasama ang basurang mangingisda na iyan. Hindi totoo yan! Ang hiyaw ni Sarah, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon lamang ng katahimikan ng silid. Inilabas ni Carlos ang isang dokumento mula sa folder. Isang peking kontrata na nagsasabing si Sarah ang utak sa likod ng bawat nawawalang sentimo sa pabrika. Salamat sa mga dokumentong ito, Sarah. Mas naging madali para sa amin na ilibing ka ng buhay. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Sarah. Tumingin siya sa bintana ng library kung saan makikita ang anino ng bodega sa malayo. Narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal na gate na sinundan ng isang pamilyar na boses na sumisigaw sa gitna ng ulan. Hindi ito boses ng isang biktima, kundi boses ng isang taong wala nang mawawala. Ilabas niyo si Serafina. Alam ko ang bawat dumi ng pamilyang ito. Ang pasigaw na banta ni Matias mula sa labas. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sarah. Ang mist of distrust ay tuluyan nang napalitan ng isang desperadong takot para sa buhay ni Matias. Paanong ang isang pusong nagnanais lamang ng kalayaan ay kasalukuyan ng ginagawang pambayad sa katarungang kailanman ay hindi naman para sa kanya. Saan ako nagkulang at bakit tila pati ang langit ay nakikipagsabuatan sa aking mga kaaway? Hindi ko siya mahal, Doña Salvacion. Isang hamak na Buenaventura lang siya na madaling utuin gamit ang mga matatamis na salita upang makakuha ako ng bahagi sa yaman ng asyenda. Ngayong wala na siyang mana, wala na rin siyang silbi sa akin. Ang bawat salitang binitawan ni Matias sa gitna ng malakas na buhos ng ulan ay tila mga dambuhalang pako na isa-isang ibinabaon sa puso ni Sarah. Nakatayo ang dalaga sa likuran ng dambuhalang salamin ng bintana ng library. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na bubog habang pinapanood ang lalaking binuwis niya ng lahat. Ang boses ni Matias, na dati ay nagsisilbi niyang kanlungan, ngayon ay kasing talim ng isang patalim na humihiwa sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Nanigas ang kanyang buong katawan nang makita niya ang anyo ni Matias sa labas. Duguan ang mukha, nakaluhod sa putikan habang nakatutok ang baril ni Carlos sa kanyang ulo. Isang matalas na miyamay ang dumanas sa kanyang isipan. Narito siya sa loob ng marangyang mansyon, nakasuot ng sutla, habang ang lalaking tanging nagmahal sa kanya ay kasalukuyan nang itinatakwil ang kanilang sumpaan para lamang mabuhay. Ang pighati ay naging isang itim na tinta na dahan-dahang lumulunod sa kanyang kaluluwa, binubura ang bawat kulay ng pag-asa na itinanim nila sa ilalim ng puno ng tubo. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa singsing na gawa sa alambre. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang kalooban. Sa loob ng 3 taon, inakala niya na sila ay magkatuwang sa pagbuo ng isang mundong malaya sa kasakiman. Ngunit sa harap ng banta ng kamatayan, tila ba ang ginto ni Doña Salvacion ay mas matimbang kaysa sa kanilang tapat na pag-ibig. Sa bawat segundo ng pananahimik ni Matias, matapos ang kanyang masakit na pahayag, naramdaman ni Sarah ang pagguho ng bawat pader na itinayo niya upang manatiling matatag. Ayan, Serafina, narinig mo ba? Ang pang-uyam ni Doña Salvacion sa kanyang likuran, habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang mga perlas. Ang boses ng matanda ay punong-puno ng mapang-api na katuwaan. Ang lalaking inakala mong bayani ay isang hamak na oportunista lang pala. Binigyan ko lang siya ng isang pagkakataon na makaalis ng buhay kapalit ng pag-amin sa kanyang tunay na kulay, at tignan mo, hindi siya nag-atubiling itapon ka sa putikan. Isang golden moment ng ganap na pagkawasak ang namayani ng dahan-dahang tumayo si Matias mula sa pagkakaluhod sa ulan. Tumingala siya sa bintana kung nasaan si Sarah. Sa kabila ng dilim at ng malakas na ulan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sulyap na puno ng lihim na pighati at isang pakiusap na hindi kayang bigkasin ng bibig. Dahan-dahang kinuha ni Matias ang maliit na panyo ni Sarah na nasa kanyang bulsa at binitawan ito sa putikan. Tila ba simbolo ng pagtatapon sa lahat ng kanilang nakaraan. Iwan niyo na ang basurang yan, ang pasigaw na utos ni Carlos sa kanyang mga tauhan. Hayaan siyang mabulok sa lansangan, gaya ng nararapat sa kanya.
Kinaladkad si Matias patungo sa gate ng asyenda at marahas na itinulak palabas. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong Hacienda Buenaventura. Tila isang huling hininga ng isang namamatay na pangarap. Naiwang nakatitig si Sarah sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay hindi na kayang maglabas ng luha sa tindi ng sakit. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot, sumasakal sa bawat alaala ng kanilang tagong halik at mga pangarap na gawa sa bakal. Saan ako nagkulang? At bakit tila ang katapatan ay palaging may katapat na kaparusahan? Ito na ba ang halaga ng aking pagpili sa pag-ibig kaysa sa ginto? Ang mapanood ang sarili kong puso na kasalukuyan nang tinatangay ng agos ng ulan patungo sa limot? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Sarah. Napansin ni Doña Salvacion ang panginginig ng dalaga at muling lumapit upang bumulong ng isang lason na muling yayanig sa kanyang mundo. Huwag kang mag-alala, Serafina. Ngayong wala na ang istorbo, itutuloy natin ang plano. Bukas, pipirma ka sa dokumentong nagsasabing kusa mong ibinibigay ang iyong bahagi sa asyenda kay Carlos, bilang kabayaran sa kahihiyang idinulot mo sa amin. Naramdaman ni Sarah ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid, hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa isang matalas na desisyong kasalukuyan nang bumubuo sa kanyang isipan. Ang laban ay hindi pa natatapos. Kung ang ulan ay nagdala ng kasinungalingan ngayong gabi, sisiguraduhin niyang ang bawat patak niyon ay magsisilbing dumi na maglilinis sa kanyang bagong simula. 3 taon, 1,075 gabi ng paglunok sa pait ng bahaw, at pagpawi ng sariling luha gamit ang mga kamay na dati ay binalot sa sutla, ngunit ngayon ay naging kasinggasgas na ng lupang aking tinatampakan. Ang malamig na katotohanang ito ay tila isang mabigat na pasanin na pasan-pasan ni Sarah, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng malawak na gilingan ng asukal sa Hacienda Buenaventura. Wala na ang marangyang Filipiniana, wala na ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na kamiseta at pantalon na puno ng mantsa ng grasa at alikabok ng tubo. Ang kanyang buhok, na dati ay maingat na inaayos ng mga katulong, ngayon ay nakatali na lamang ng mahigpit, naglalantad sa kanyang mukha na bagaman bakas ang pagod ay nagtataglay ng isang uri ng tatag na hindi kailanman nabibili ng salapi. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dumaan siya sa tapat ng opisina na dati ay pag-aari ng kanyang ama. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang makita niya ang anyo ni Carlos mula sa salamin na pader. Ang kanyang kapatid sa labas ay kasalukuyan nang nakikipagtalo sa isang grupo ng mga maniningil ng utang. Ang miyamayang lahat ay tila isang nakakasakal na usok, habang si Carlos ay nagpapakasasa sa huling sentimo ng asyenda. Ang tunay na tagapagmana ay kasalukuyan nang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng asukal, kasama ang mga manggagawang dati ay tinitignan lamang niya mula sa malayo. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na matagal na niyang ikinubli sa ilalim ng lupa. Ang internal crumbling ay dahan-dahan nang napapalitan ng isang matalas na determinasyon. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang bawat mura ni Doña Salvacion. Tiniis niya ang pagkakaalis sa kanya ng mana at ang pagiging isang hamak na manggagawa sa sarili nilang lupain. Inakala ng lahat na siya ay sumuko na siya ay naging isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ngunit sa dilim ng gabi, sa loob ng maliit na barong-barong na ibinigay sa kanya ni Manang Rosa, si Sarah ay hindi natutulog. Siya ang utak sa likod ng dahan-dahang pag-aaklas ng mga manggagawa, ang boses na bumubulong sa bawat unyon upang bawiin ang dangal na ninakaw ng mga Buenaventura. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba, ang namayani ng maupo si Sarah sa tabi ng isang matandang manggagawa sa oras ng tanghalian. Ang kanilang pagkain ay simple lamang, piniritong tuyo at kanin na binalot sa dahon ng saging. Walang kutsara, walang tinidor, tanging ang mga kamay na punong-puno ng kalyo ang ginagamit nila. Sarah, balita ko ay tuluyan na raw ibebenta ni na Doña Salvacion ang asyenda. Ang mahinang bulong ng matanda, ang mga mata ay punong-puno ng takot para sa kanilang kinabukasan. Paano na ang mga pamilya namin? Sabi nila, ang kumpanyang bibili ay kilala sa pagiging malupit. Hinawakan ni Sarah ang nanginginig na kamay ng matanda. Huwag kayong matakot, Tatay Goryo. Ang asyenda ay hindi lamang gawa sa lupa at makina. Gawa ito sa pawis nyo. Hindi ko hahayaang itapon kayo na parang mga basura.
Doon niya na-realize na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa loob ng vault, kundi sa katapatan ng mga taong kasama mong nagugutom. Nang sumapit ang hapon, ang lahat ng manggagawa ay tinawag sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Isang itim at nagniningning na sasakyan, ang dahan-dahang pumasok sa driveway. Isang sasakyang mas magarbo pa kaysa sa kahit anong pag-aari ng mga Buenaventura. Lumabas si Doña Salvacion, pilit na inaayos ang kanyang terno, na bagaman mahal ay halatang luma na, kasunod si Carlos na pawis sa kaba. "Mga manggagawa, makinig kayo!" Ang pasigaw na anunsyo ni Carlos, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng kaba. Nandito na ang kinatawan ng M. Green Recycling Corporation. Sila ang nakabili ng lahat ng utang ng Hacienda Buenaventura. Mula sa araw na ito, sila na ang may-ari ng bawat butil ng asukal na ginagawa nyo. Naramdaman ni Sarah ang pagsikip ng kanyang dibdib. M. Green? Iyon ang kumpanyang matagal na niyang pinagmamasdan mula sa malayo, isang higanting kumpanya sa inhenyeriya at kalikasan na mabilis na sumisikat sa bansa. Isang mist of distrust ang muling umihip sa kanyang kalooban. Sino ang nasa likod ng kumpanyang ito? At bakit tila sadyang ang Hacienda Buenaventura ang pinili nilang sakalin sa utang? Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng napakagarang itim na suit ang lumabas. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga hakbang sa semento ay tila ritmo ng isang hukom na papalapit sa bitayan. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang mamahaling salamin sa mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sarah, si Matias. Ngunit hindi na ito ang Matias na amoy langis at nakasuot ng madungis na kamiseta. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay nagniningning sa karangyaan, ang kanyang balat ay wala ng bakas ng dumi at ang kanyang mga mata ay kasing lamig na ng yelo. Isang internal crumbling ang naramdaman ni Sarah nang magtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng maraming tao. Inasahan niyang makikita niya ang pagkilala, ang init ng nakaraan, ngunit ang nakita niya ay isang pader ng kawalan ng pakiramdam. Sino ang kinatawan ng mga manggagawa rito? Ang malamig na tanong ni Matias. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na tumama sa semento. Hindi niya tinignan si Sarah ng higit sa isang segundo, tila ba isa lamang itong dumi sa kanyang paningin. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Matias, patungo sa loob ng mansyon, binaliwala ang nanginginig na kamay na iniaabot ni Doña Salvacion. Napansin ni Sarah na sa daliri ni Matias, wala na ang singsing na gawa sa alambre, napalitan na ito ng isang dambuhalang gintong signet ring. Saan magdadala ang muling pagtatagpo ng dalawang pusong parehong nilunod ng pighati? At sapat ba ang katarungang bitbit ni Matias upang hilumin ang sugat ni Sarah, o siya na ang magiging huling sakripisyo sa dambana ng kanyang paghihiganti? Ang gabi sa Negros ay ngayon pa lamang tunay na nagdidilim, at ang bawat hininga ni Sarah ay tila isang panalangin para sa isang bukang liwayway na tila ayaw ng sumikat. Hindi ko kailangan ng mabulaklak na salita mula sa isang manggagawang amoy pawis. Ipakita mo sa akin ang productivity reports, Serafina, kung gusto mo pang manatili ang mga kasamahan mo sa loob ng asyendang ito. Ang boses ni Matias ay kasing talim ng aserong dumaan sa apoy. Malamig at walang bahid ng kahit anong pagkilala. Nakaupo siya sa likuran ng dambuhalang lamesang gawa sa nara. Ang lamesang dati ay pag-aari ng ama ni Sarah, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nasa harap niya. Hindi niya man lamang tiningnan ang dalagang kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan, nanginginig ang mga kamay at basang-basa ng ulan. Naramdaman ni Sarah ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang pangalan niyang binigkas ng lalaki. Sa paraang tila ba isa lamang siyang numerong kailangang burahin. Camera luylay, makikita ang anyo ni Serafina sa gitna ng marangyang opisina. Hawak niya ang isang lumang basong lata na may lamang tubig na kinuha niya mula sa gripo sa labas. Isang munting kilos ng kalinga na nakasanayan niyang gawin noon para kay Matias sa tambakan ng bakal. Ang miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Habang ang basong lata ay nanginginig sa kanyang palad, naalala niya ang mga hapon sa ilalim ng puno ng tubo kung saan sapat na sa kanila ang magbahagi sa iisang baso. Ngayon, ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa silid ay tila mga matang nangungutya sa kanyang karalitaan. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri, dahilan upang bahagyang tumalsik ang tubig sa makinis na sahig. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagkatao.
Sa loob ng 3 taon, ang bawat gabing itinulog niya sa barong-barong ay punong-puno ng panalangin na sana ay buhay si Matias, na sana ay ligtas ito. Ngunit ang lalaking nagbabalik ay tila isang estranghero na may pusong gawa sa bakal. Bakit tila ang tagumpay ay naging dahilan upang makalimutan niya ang lasa ng pait na sabay nilang nilunok noon sa ulan? Engineer Alcaraz, baka naman maaari nating pag-usapan ang tungkol sa mga benepisyo ng mga manggagawa. Ang mahinang simula ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagpipigil at bighati. Gutom na po ang mga pamilya nila simula nang itigil ni Carlos ang kanilang sahod. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Salvacion na noon ay nakaupo sa gilid, abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas, na tila ba nakuha na niya ang tadhana sa kanyang panig. Serafina, huwag mong istorbuhin si Sir Matias sa iyong mga reklamo. Magpasalamat ka na lang na binigyan ka pa niya ng pagkakataong pumasok sa loob ng mansyong ito. Tumingala si Matias at sa wakas ay itinuon ang kanyang paningin kay Sarah. Isang golden moment ng tensyon ang namayani nang tumayo ang lalaki at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Naramdaman ni Sarah ang bango ng mamahaling pabango ni Matias. Isang amoy na hindi na nagpapaalala sa kanya ng langis at kalawang, kundi ng kapangyarihan at distansya. Dahan-dahang kinuha ni Matias ang basong lata mula sa kamay ni Sarah. Ang panandaliang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng gumuhit sa buong pagkatao ni Sarah, ngunit mabilis itong pinutol ng lalaki. Ang utang na loob ay hindi bahagi ng business strategy ko, Serafina. Ang pabulong na sabi ni Matias, sapat na upang marinig lamang nila. Tinitigan niya ang mga kalyo sa kamay ni Sarah, ang mga kamay na dati ay pilit niyang pinoprotektahan. Sa mundong ito, ang katarungan ay may presyo, at sa pagkakaalam ko, wala kang kahit isang barya upang bayaran ang kaligtasan ng Hacienda Buenaventura. Marahas na inilapag ni Matias ang basong lata sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang matapon ang natitirang tubig sa ibabaw ng orihinal na titulo ng asyenda. Nanlaki ang mga mata ni Carlos at Salvacion sa takot. Ngunit si Matias ay nanatiling kalmado. Tila ba sadyang ginawa niya iyon upang ipakita kung gaano kadaling dumiin ang lahat ng pinapahalagahan nila. Mula ngayong gabi, ang Hacienda Buenaventura ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang malamig na deklara ni Matias habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sarah. At ikaw, Serafina, ikaw ang tatayong personal assistant ko. Gusto kong makita mo ng malapitan kung paano ko unti-unting gigibain ang bawat pader ng mansyong ito na minsan mong itinuring na kanlungan. Naramdaman ni Sarah ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mist of distrust ay naging isang makapal na pader. Isang sacrifice dilemma ang kasalukuyang bumubuo sa kanyang isipan. Mananatili ba siyang kasama ng lalaking kinamumuhian siya upang mailigtas lamang ang mga manggagawa o tatakbo siya palayo bago pa tuluyang mawasak ang huling piraso ng kanyang puso? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat yabag ng sapatos ni Matias. Patungo sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na asyenda. Na tila ba isa itong biktima na handa ng lamunin? Opo, sir. Kung yan ang kailangan para hindi niyo paalisin ang mga tao rito, gagawin ko. Ang pabulong na panata ni Sarah. Ngunit nang tumalikod si Sarah upang lumabas, napansin ni Matias ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng dalaga. Ang pilak na singsing na gawa sa alambre, ang singsing na inakala niyang matagal na nitong itinapon sa putikan. Isang mabilis na panginginig ang dumaan sa panga ni Matias, isang bakas ng emosyong hindi niya maaring ipakita sa harap ng kanyang mga kaaway. Sino ang tunay na bilanggo sa loob ng mansyong ito? Ang katulong na may malinis na konsensya o ang haring may suot na baluting bakal ngunit ang kaluluwa ay kasalukuyan ng nagnanaknak sa pait ng nakaraan? Ang bawat kislap ng diamante ay walang halaga kung ang bawat butil nito ay nagmula sa dugong iyong pinatulo. Huwag kang tumingin sa akin na tila ako ang iyong kaligtasan, Serafina. Dahil sa loob ng asyendang ito, ako na ngayon ang iyong Panginoon. Ang boses ni Matias ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa nanginginig na balikat ni Sarah habang nakatayo sila sa loob ng engranding opisina ng mansyon. Kasalukuyang inaayos ni Sarah ang mga nagkalat na dokumento sa lamesa, ang kanyang mga daliri na punong-puno ng kalyo mula sa 3 taon ng pagtatrabaho sa bukid ay tila isang malaking insulto sa makinis at mamahaling kahoy na kanyang hinahawakan. Ang bawat salita ni Matias ay tila isang marahas na paalala na ang lalaking dati ay handang mamatay para sa kanya,
Ngayon ay siya ng kaisa-isang taong nagnanais na makita siyang tuluyang gumuho. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang tawa ni Carlos mula sa pasilyo. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang maalala niya ang anyo ni Matias noong 3 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking punong-puno ng pangarap habang hawak ang isang pirasong alambre. Ngunit ngayon, ang bawat hininga ni Matias ay may kasamang pait ng tagumpay na hindi na niya kayang abutin. Ang miyamay ng lahat ay tila isang nakakasakal na usok. Narito siya, ang tunay na tagapagmana ng Hacienda Buenaventura, kasalukuyang nagsisilbi bilang isang hamak na utusan sa lalaking dati niyang inisip na magiging katuwang sa habang buhay. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri nang dahan-dahang lumapit si Matias sa kanyang likuran. Isang golden moment ng tensyon ang namayani nang maramdaman niya ang init ng presensya ng lalaki. Sapat na upang maamoy niya ang bango ng mamahaling pabango nito, na pilit na nilulunod ang amoy ng langis na nakadikit sa kanyang sariling balat. Dahan-dahang inabot ni Matias ang isang hibla ng buhok ni Sarah na nakatakas mula sa kanyang pagkakatali. "You look tired, Serafina. Hindi ba sapat ang tulog na ibinibigay sa iyo ni Doña Salvacion sa barong-barong?" Ang pabulong na tanong ni Matias. Ang kanyang boses ay may talim ng isang nakatagong pighati. "Maayos po ang lagay ko, sir. Salamat sa pag-aalala." Ang mahinang tugon ni Sarah, pilit na iniilingan ang haplos ng lalaki. "Don't flatter yourself. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Nag-aalala ako sa productivity ng asyendang ito," ang mabilis na bulyaw ni Matias bago marahas na tumalikod. Inabot niya ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng pisngi ni Sarah na may mantsa ng grasa mula sa makina sa labas. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa pagitan nila sa sandaling iyon. Ang bawat haplos ng panyo sa balat ni Sarah ay tila isang panunumpa na kahit gaano pa katigas ang baluting bakal ni Matias, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na hindi kayang tiisin ang makitang nasasaktan ng dalaga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nilamon ng kaba nang pumasok si Doña Salvacion. May dalang isang gintong tray ng tsaa at isang matagumpay na ngiti. "Sir Matias, sana ay hindi ka masyadong pinapagod ng asistenteng ito. Alam mo naman, minsan ay nakakalimutan niya ang kanyang lugar." Tumingin si Matias kay Salvacion at doon ay naramdaman ni Sarah ang mist of distrust na muling umihip sa silid. "Huwag kayong mag-alala, Doña Salvacion. Alam na alam ni Serafina kung nasaan ang pwesto niya. Sa katunayan, siya ang maghahanda ng lahat ng financial audits na kailangan ko para sa board meeting bukas." Nanlamig ang buong pagkatao ni Sarah. Ang financial audits? Iyon ang mga dokumentong matagal nang dinoktor ni Carlos upang itago ang kanyang pagnanakaw. Sa bawat segundo ng pananahimik ni Matias, naramdaman ni Sarah ang bigat ng isang sacrifice dilemma. Kapag inilabas niya ang katotohanan, muling magkakagulo ang pamilya, ngunit kapag nanatili siyang tahimik, si Matias ang magiging biktima ng kasakiman ni Carlos. Isang golden moment ng kalinga ang nangyari nang mapansin ni Sarah na habang abala ang lahat, lihim na nag-abot si Matias ng isang maliit na sobre sa isang matandang manggagawang dumaraan sa labas ng bintana. Isang sobreng naglalaman ng pambayad sa gamot ng pamilya nito. Doon na-realize ni Sarah na sa likod ng yelo ng kapangyarihan, ang Matias na mahal niya ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa loob ng baluting bakal. Nang sumapit ang hating gabi, naiwang mag-isa si Sarah sa opisina upang tapusin ang mga reports. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng lamesa ni Matias upang maghanap ng ballpen. Ngunit ang bumulad sa kanya ay isang itim na folder na may pangalan ng kanyang ama. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah nang makita niya ang mga orihinal na kasunduan sa pagitan ni Carlos at ng isang ilegal na kumpanya sa ibang bansa. Isang plano upang tuluyan ng wasakin ang asyenda at itakas ang pondo patungo sa ibang bansa. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Carlos na kasalukuyan nang papalapit sa pinto ng opisina. Narinig ni Sarah ang tunog ng pagpihit ng bakal na seradura, isang tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang kaligtasan. Wala siyang oras upang itago ang mga dokumento. "Serafina, alam ko ang ginagawa mo!" Ang pasigaw na banta ni Carlos mula sa kabilang panig ng pinto. Sino ang unang makakarating sa katotohanan? Ang babaeng handang isakripisyo ang sarili upang iligtas ang lalaking mahal niya, o ang lalaking handang sunugin ang buong mundo
upang makuha lamang ang katarungang inakala niyang ninakaw sa kanya? Ang gabi sa Negros ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang yelo at apoy ay malapit ng magsalpukan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng pagtataksil. Ang bawat sekretong ibinabaon sa dilim ay parang buto ng isang lason na halaman. Gaano mo man pilit itago, darating ang araw na sisibol ito at papatayin ang sinumang nasa paligid niya, lalo na ang mga taong pilit mong pinoprotektahan. Ang mga salitang ito ay tila isang nakakasakal na usok na pumulupot sa leeg ni Sarah habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na opisina. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng mabibigat na hakbang ni Carlos. Ang kanyang kapatid sa labas ay nakatayo sa bukana, ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Tila isang hayop na nahuli ang kanyang biktima sa gitna ng pangangaso. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang mapansin niyang ang folder na naglalaman ng mga illegal na transaksyon ni Carlos ay kasalukuyang nasa ibabaw ng lamesa, lantad sa mga mata ng lahat. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging anino ng asyenda, ang babaeng walang boses, ngunit ngayon, ang bawat hininga niya ay tila isang pag-amin sa kanyang paghihimagsik. Akala mo ba ay napakatalino mo, Serafina? Ang panguuyam ni Carlos habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa bango ng lumang kahoy ng opisina. Iniisip mo ba na gagamitin mo ang mga basurang papel na iyan upang bumalik sa pabor ni Matias? Isang hamak na utusan ka na lamang at sisiguraduhin kong wala kang mapapala sa mga ito. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Carlos ang folder. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit isang golden moment ng katatagan ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi siya aatras. Carlos, hindi ka na makakalusot. Nalaman ko ang plano mo. Ginagamit mo si Matias upang bayaran ang mga utang na ikaw mismo ang gumawa, at kapag nakuha mo na ang puhunan, tatakasan mo siya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. At ano ang gagawin mo? Magsusumbong ka? Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlos bago niya marahas na itinulak si Sarah patungo sa estante ng mga libro. Ang tunog ng pagbagsak ng ilang makakapal na libro ay tila isang hudyat ng kanyang huling banta. Sa sandaling lumabas ka sa pintong ito at buksan ang iyong bibig, sisiguraduhin kong ang lahat ng manggagawang inaalagaan mo sa asyendang ito ay mawawala ng tirahan. Susunugin ko ang kanilang mga bahay, Serafina, gaya ng pagpapasunog ni Mama sa mga lumang gamit mo. Naramdaman ni Sarah ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan ng naging isang dambuhalang pader. Paano niya mapoprotektahan ang mga manggagawa kung ang katarungan na hawak niya ay maaring maging mitsa ng kanilang kamatayan? Isang sacrifice dilemma ang kasalukuyang bumubuo sa kanyang isipan. Ibibigay ba niya ang kanyang katahimikan upang iligtas ang iba o isusugal niya ang lahat upang gisingin si Matias mula sa kanyang pagkabulag? Bago pa man makasagot si Sarah, narinig nila ang mahinang ubo mula sa likuran. Nakatayo si Attorney Isabela sa may pintuan, may hawak na isang baso ng alak at may isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang abogadong minsang nagtaksil kay Sarah ay narito na naman, tila isang aninong laging sumusunod sa kanyang pagkatalo. Masyadong mainit ang inyong usapan para sa isang hating gabi. Ang mahinahong sabi ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit. Kinuha niya ang folder mula kay Carlos at tiningnan ang mga dokumento. Huwag kang mag-alala, Carlos. Walang sino man ang maniniwala sa isang babaeng itinakwil ng sariling pamilya. Lalo na kay Matias, na ang tanging alam ay ang galit sa mga Buenaventura. Tiningnan ni Sarah ang dalawa. Ang alyansa ng kasamaan ay tila isang balot ng yelo na pilit na pumapatay sa kanyang apoy. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang munting lihim ang nagsisimulang ngumiti. Hindi alam ni na Carlos at Isabela na ang mga dokumentong hawak nila ay mga kopya lamang. Ang orihinal na mga resibo at ang USB na naglalaman ng mga bank transfers ay kasalukuyan ng nakabaon ng ligtas sa isang lugar na hinding-hindi nila aakalain. Kayo ang bahala, ang malamig na sagot ni Sarah habang dahan-dahang tumatayo at pinapagpag ang kanyang damit. Pero tandaan nyo, ang mga lihim na hindi kayang sabihin ng tao ay kayang isigaw ng lupa. Naglakad si Sarah palabas ng opisina,
Binalewala ang mga mapang-aping tawa ni na Carlos at Isabela. Habang binabaybay niya ang madilim na pasilyo ng mansyon, naramdaman niya ang isang kaba sa kanyang dibdib. Bukas na bukas din, kailangan niyang puntahan si Manang Rosa. Kailangan niyang kunin ang mga orihinal na ebidensya bago pa man may mangyari sa mga manggagawa. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sarah patungo sa kanyang silid. Nang marating niya ang pintuan, napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasingit sa ilalim ng kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob niyon ay isang maikling mensahe na may pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ni Matias. Alam ko kung ano ang ginagawa ni Carlos. Magkita tayo sa lumang bodega sa likod ng asyenda bukas ng gabi. Mag-ingat ka. Sino ang tunay na may alam ng katotohanan? At sa oras na magtagpo muli ang yelo at apoy sa gitna ng unos, sapat ba ang mga sugat ng kahapon upang maprotektahan sila mula sa isang bagong pagtataksil? Ang gabi sa Negros ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom, ngunit ang bulong ng lihim ay tila isang panalangin para sa isang bukang liwayway na hinding-hindi na muling mauunsyami. Ang bawat patak ng luha ay hindi sapat upang linisin ang putik na sadyang ibinaon sa pangalan ng aking ina, ngunit sa gabing ito, ang bawat butil ng lupang aking hinuhukay ay magsisilbing mga salitang magpapaliwanag sa katotohanang matagal nilang pilit na pinatahimik. Ang malamig na bulong na iyon ng sariling isipan ni Sarah ay tila isang munting apoy sa gitna ng nagyayalong gabi sa Hacienda Buenaventura. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang bakal na gate ng sementeryo ng pamilya, kung saan ang bango ng mga tuyong dahon at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng isang nakakasakal na usok. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang maalala niya ang huling sulyap ni Doña Salvacion sa kanya kanina. Habang ang mansyon ay naghahanda para sa isang bagong selebrasyon ng kanilang kasakiman, siya naman ay narito sa dilim, nakikipag-ugnayan sa mga multo ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga daliri nang marinig ang mahinang yabag ng mga sapatos sa likuran. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ngunit mabilis ding lumuwag ang kanyang dibdib nang makita ang anyo ni Manang Rosa. Ang matandang mayordoma ay nakabalot sa isang itim na shawl. May hawak na isang maliit na lampara at isang matulis na kutsilyo para sa hardin. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila ritmo ng isang tapat na pangako na kailanman ay hindi nabili ng ginto. Narito na ako, Nene, walang nakakita sa pag-alis ko. Ang pabulong na sabi ni Manang Rosa, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Naglakad ang dalawa patungo sa pinakaliblib na bahagi ng sementeryo, malayo sa mga nagniningning na marmol na puntod ng mga Buenaventura. Doon sa ilalim ng isang matandang puno ng kalachuchi, naroon ang payak na himlayan ng ina ni Sarah. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ni Sarah nang makita ang mga damong unat-unti nang lumalamon sa pangalan ng kanyang ina sa lapida. Paanong ang isang babaeng nag-alay ng buong buhay sa asyendang ito ay hinayaang mabulok sa isang sulok na walang kahit anong kalinga? Ang injustice ay tila isang malamig na kamay na muling sumakal sa kanyang leeg. Nay, patawarin niyo po ako kung ngayon lang ako bumalik upang kuhanin ang iniwan niyo. Ang pabulong na panalangin ni Sarah habang dahan-dahang lumuluhod sa tabi ng puntod. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba. Ang namayani nang magsimulang maghukay si Sarah gamit ang kanyang sariling mga kamay. Binaliwala niya ang dumi na bumabaon sa kanyang mga kuko. Binaliwala ang hapdi ng bawat gasgas sa kanyang balat. Ang bawat dakok niya ng lupa ay tila pag-aalis ng bigat sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitiyaga, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng isang malapad na bato malapit sa paanan ng krus. Isang maliit na itim na kahon na gawa sa bakal, nababalutan ng kalawang ngunit nananatiling buo. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang binubuksan ang kahon sa tulong ng liwanag mula sa lampara ni Manang Rosa. Sa loob niyon, nagniningning ang orihinal na USB at ang isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng isang kupas na asul na ribbon. Ngunit ang kumuha ng kanyang buong atensyon ay isang maliit na diary na may tatak ng kumpanyang kailanman ay hindi nabanggit sa kanya ni Doña Salvacion. Anong kumpanya ito, Manang? Ang tanong ni Sarah habang binabasa ang unang pahina. Iyan ang lihim na ipinatago ng tatay mo bago siya mamatay, Sarah. Ang sagot ni Manang Rosa.
ang mga mata ay nanunubig sa pighati. Ang bawat makina na ginagamit ni Matias ngayon sa M. Green, ang bawat teknolohiyang ipinagmamalaki niya, ay nagmula sa mga drawing at ideya ng iyong ama na sadyang ninakaw ni na Salvation upang ibenta sa mga investors. Ipinagkatiwala iyan ng iyong ama sa iyong ina upang maging proteksyon nyo, ngunit pinili nilang ilibing ang katotohanan. Naramdaman ni Sarah ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Si Matias, ang kumpanya ni Matias ay nakatayo sa ibabaw ng mga ninakaw na pangarap ng kanyang ama. Ito ba ang dahilan kung bakit pilit siyang inilalayo ni Matias? Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyang baka malaman ni Sarah na siya ay nakikinabang sa dumi ng pamilya Buenaventura. Isang golden moment ng kalinga ang nangyari ng dahan-dahang hawakan ni Manang Rosa, ang nanginginig na palad ni Sarah. Nene, gamitin mo ang mga ito upang itama ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagbawi ng dangal na inilibing nila kasama ng iyong ina. Dali-daling isiniksik ni Sarah ang USB at ang diary sa loob ng kanyang damit. Binaliwala niya ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Ang pighati ay naging isang matalas na determinasyon. Salamat, Manang. Kailangan ko nang makaalis. Bukas, sa gabi ng paniningil sa mansyon, hihinto ang bawat kasinungalingan nila. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang nila palabas ng sementeryo. Ngunit sa pagliko nila sa makipot na daan, patungo sa mga kabahayan ng manggagawa, biglang nagliwanag ang paligid dahil sa sunod-sunod na mga flashlight na tumama sa kanilang mga mukha. Hindi ito ang mga mangingista. Ito ay ang mga security guard ng asyenda sa pangunguna ni Carlos na may hawak na isang mahabang bakal na pamalo. Nahanap din namin ang munting daga, ang malamig na pang-uuyam ni Carlos habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila ritmo ng isang bitayan. Ibigay mo sa akin ang kahon, Serafina, o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng sementeryong ito ng buhay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sarah. Ang katarungan ay nasa kanyang kamay na, ngunit ang kamatayan ay kasalukuyan nang nakalahad sa kanyang harapan. Sino ang magliligtas sa tagapagtanggol ng mga manggagawa kung ang tanging aninong kanyang inasahan ay kasalukuyan nang nawawala sa dilim? Ang gabi sa Negros ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang bawat hininga ni Sarah ay tila isang pakikipagpatintero sa tadhana. Sa gitna ng pinakamalakas na ulan, madalas ay hindi ang kidlat o kulog ang ating kinatatakutan, kundi ang katahimikan pagkatapos nito. Isang katahimikang nagtatanong kung may natira pa ba sa atin upang ipagpatuloy ang pag-ikot ng mundo. Ang malamig na hanging dala ng papalapit na bagyo ay tila isang marahas na kamay na pilit humahagupit sa mukha ni Sarah habang nakatayo siya sa gitna ng makipot na daan palabas ng sementeryo. Sa kanyang harapan, ang mga tauhan ni Carlos ay unti-unti nang humihigpit ang pormasyon tulad ng mga lobong handa ng sunggaban ng kanilang biktima. Nakadama si Sarah ng matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang dibdib. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Hawak na niya ang katotohanan, ngunit ang katarungan ay tila isang ilusyong pilit na pinapatay bago pa man ito tuluyang sumilay. Akin na yan, Sarah, ang malamig na utos ni Carlos. Nakalahad ang palad na may bakas ng matinding pagmamay-ari. O baka gusto mong isabay ko ang paglilibing sa matandang ito? Banta niya habang itinuturo ang nangangatog na si Manang Rosa. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Isang sacrifice dilemma ang kasalukuyang sumisikil sa kanyang katuwiran. Ibibigay ba niya ang tanging ebidensyang makakapaglinis sa pangalan ng kanyang ama upang iligtas si Manang Rosa? O lalaban siya kahit na ang kabayaran ay ang dugo ng taong naging ina-inahan niya? Ngunit bago pa man makapagsalita si Sarah, ang nakabibinging tahol ng mga aso at ang tunog ng isang mabilis na paparating na sasakyan ang pumunit sa tensyon ng gabi. Ang matinding ilaw ng mga headlights ay nakakabulag na tumama kina Carlos, dahilan upang mapatakip sila ng kanilang mga mata. Isang itim na SUV ang marahas na huminto. Ang pag-ikot ng mga gulong nito sa putik ay nag-iwan ng isang bakas na tila hatol ng kamatayan sa mga kalaban. Bumukas ang pinto. Si Matias. Nakatayo ang lalaki sa ilalim ng ulan. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang puot na ngayon lang nakita ni Sarah.
Hindi ito ang malamig at distansyadong CEO na nakilala niya sa opisina. Ito ang lalaking handang pumatay para sa babaeng inangkin ng kanyang puso. Subukan mong hawakan ang isang hibla ng buhok niya, Carlos, at sisiguraduhin kong sa sementeryong ito ang bagsak mo. Ang mababang, nakapangingilabot na banta ni Matias habang naglalabas ng isang baril at itinututok ito ng walang pag-aalinlangan sa direksyon ng anak ng Donya. Namutla si Carlos. Ang kayabangan na kanina lamang ay umaapaw sa kanyang dibdib ay mabilis na natunaw sa init ng takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang pamalo at umatras. Wala kang mapapala rito, Matias. Hindi mo alam kung anong lason ang hawak ng babaeng iyan. Umalis ka bago ako magbago ng isip. Ang mabilis at malamig na utos ni Matias. Nang kumaripas ng takbo sina Carlos pabalik sa kadiliman, mabilis na lumapit si Matias kina Sera at Manang Rosa at inalalayan silang sumakay sa sasakyan. Habang binabaybay nila ang daan pabalik, ang ulan ay tuluyan ng bumuhos. Tila isang nagngangalit na bagyo na gustong wasakin ang lahat ng nasa ibabaw ng asyenda. Dinala ni Matias si Sera sa isang lumang bodega, malapit sa baybayin, isang ligtas na kanlungan na malayo sa mga mata ni Doña Salvacion. Matapos siguraduhing ligtas si Manang Rosa sa kabilang silid, naiwang mag-isa sina Sera at Matias sa gitna ng malamlam na liwanag ng iisang gasera. Isang golden moment ng katahimikan at paghilom ang namayani. Nanginginig pa rin si Sera. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at may mga bakas ng putik. Dahan-dahang lumapit si Matias. May dalang tuyong tuwalya. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay handang pumatay, ngayon ay nanginginig habang dahan-dahang pinupunasan ang buhok at mukha ng dalaga. Ang bango ng ulan na humalo sa amoy ng kape mula sa kusina ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa rumaragasang kaba ni Sera. Bakit ba po? Bakit mo ako iniligtas? Ang pabulong na tanong ni Sera, ang kanyang boses ay basag dahil sa pighati at kalituhan. Inakala ko na kinamumuhian mo ako. Inakala kong kinalimutan mo na ang lahat. Napatigil si Matias. Ang mist of distrust na naglayo sa kanila ng 3 taon ay tila isang manipis na salamin na dahan-dahang nababasag. Lumuhod si Matias sa harap ni Sera, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa isang matinding pagsisisi. Kailanman ay hindi kita nakalimutan, Sera. Ang galit na nakita mo sa akin. Iyon ang maskara ko upang hindi nila ako tuluyang patayin. Ang nanginginig na paliwanag ni Matias. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato ni Sera. Noong gabing iyon sa ulan, nang itaboy kita. Iyon ang pinakamabigat na kasinungalingang binitawan ko. Sinabi sa akin ni Doña Salvacion na kung hindi kita iiwan at sisiraan sa harap nila, ipapapatay ka niya kasama ng mga ebidensyang hawak mo. Naramdaman ni Sera ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang injustice na nagpapait sa kanyang puso ng 3 taon ay isang ilusyon lamang, isang marahas na palabas na sadyang ginawa upang protektahan ang kanyang buhay. At ang kumpanya, ang mga disenyo ng ama ko? Ang tanong ni Sera, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa balikat ng lalaki. Nang malaman ko ang totoo sa ninakaw na teknolohiya ng tatay mo, ginamit ko ang buong buhay ko upang mabawi ito sa mga investor. Ang M Green Recycling ay nakapangalan sa iyo, Sera. Iyon ang M at Green, mga mata ni Sera na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang bulong ni Matias habang dahan-dahang isinisandal ang kanyang noo sa noo ni Sera. Ginawa kong malupit ang aking sarili upang makuha ang tiwala ni Carlos at Doña Salvacion, upang mabili ko ang mga utang nila at sa huli, maibalik sa iyo ang asyendang dapat ay sa iyo. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba at paglaya ang sumabog sa loob ng lumang bodega. Hindi na pinigilan ni Sera ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1,000 gabi ng pag-iisa, naramdaman niyang nakauwi na siya. Yumakap si Sera ng mahigpit kay Matias, ibinaon ang kanyang mukha sa mainit nitong dibdib, habang ang lalaki ay mahigpit din siyang ginagapos sa pagmamahal na kailanman ay hindi namatay. Patawarin mo ako, Matias. Patawarin mo ako dahil inisip kong iniwan mo ako. Ang hikbi ni Sera sa gitna ng malakas na ulan sa labas. Wala kang dapat ipaghingi ng tawad, aking Sera. Ang mahalaga, nandito na tayo. At bukas, tatapusin natin ang laban. Ang panata ni Matias, bago nito dahan-dahang hinalikan, ang nanginginig na labi ni Sera. Isang slow burn na emotion
na sa wakas ay umabot na sa kanyang rurok. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa paghinto ng ulan. Habang nakaupo sila at tinitignan ang unang sinag ng bukang liwayway, tumunog ang cellphone ni Matias. Isang text message mula kay Attorney Isabela. Alam ko na kung nasaan ang mga original na dokumento. Magkikita tayo sa asyenda mamayang gabi or ilalantad ko sa media na si Carlos ang pumatay kay Don Arsenio. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sarah. Si Isabela, ang abogadong nagtaksil sa kanya, ay mayroon pa palang mas malalim at mas madugong alas na hawak. Ang gabi ng paniningil ay tila magiging mas magulo kaysa sa inakala nila. Sino ang papatay sa katotohanan bago ito sumikat? At sa paghaharap ng mga nagkukunwaring kakampi, sapat ba ang pag-ibig ni Sarah at Matias upang pananggalang sa huling lason ng mga Buenaventura? Ang pinakamalupit na bitag ay hindi yung gawa sa matitigas na bakal, kundi ang bitag na binuo mula sa iyong sariling pagmamahal, isang patibong na alam ng iyong mga kaaway na hinding-hindi mo kayang iwasan dahil ang nakataya ay ang buhay ng mga taong pinili mong protektahan. Ang boses ni Doña Salvacion sa loob ng mansyon ay tila isang malamig na huni ng kwago, puno ng isang uri ng katuwaan na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang maitim na budhi. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang silid. Tinitignan ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang mga diamanteng hikaw. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila nangungutya sa katahimikan ng gabi. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Alam niyang unti-unti nang guguho ang kanyang kaharian, ngunit bago siya tuluyang malunod, sisiguraduhin niyang isasama niya si Serafina sa kailaliman ng putikan. Carlos, tapusin mo na ang bawat bakas ng rebelyon sa asyendang ito. Ang malamig na utos ni Salvacion sa kanyang anak na kasalukuyan nang nanginginig sa takot sa tabi ng pinto. Huwag kang maging mahina gaya ng iyong ama. Kung kailangang sunugin ang bawat barong-barong ng mga manggagawa upang lumabas ang munting daga na si Serafina, gawin mo. Ngayon din, naramdaman ni Carlos ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paglunok ng asidong sadyang inihain ng kanyang ina. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang maalala ang gabi ng kamatayan ni Don Arsenio. Ang gabing aksidenteng naitulak niya ang matanda sa hagdanan dahil sa tindi ng kanilang pagtatalo tungkol sa pera. Ang lihim na iyon ang siyang tanikalang ginagamit ni Salvacion upang lalong gawing halimaw ang kanyang sariling anak. Samantala, sa loob ng lumang bodega sa baybayin, naramdaman ni Sarah ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib nang mabasa ang mensahe ni Attorney Isabela sa cellphone ni Matias. Ang mist of distrust ay muling umihip, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para kay Matias, kundi para sa katarungang tila palaging may nakatagong lason. Matias, huwag kang pumunta roon, isang bitag ito, ang nanginginig na pakiusap ni Sarah habang mahigpit na nakahawak sa braso ng lalaki. Ang bango ng sandalwood ni Matias ay tila nagsisilbing huling kanlungan sa gitna ng paparating na unos. Kailangan ko itong tapusin, Sarah. Hindi ako papayag na habang buhay tayong magtatago sa dilim. Ang matatag na sagot ni Matias. Inabot niya ang maliit na singsing na gawa sa alambre mula sa palad ni Sarah at maingat itong isinuot sa sarili niyang daliri. Isang golden moment ng katapatan ang namayani nang dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ni Sarah. Manatili ka rito kasama si Manang Rosa. Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 2 oras, ibigay mo ang USB sa mga awtoridad sa lungsod. Ngunit hindi natapos ang gabi sa payapang paghihintay. Isang malakas na tunog ng mabilis na pagtakbo ng maraming tao at ang nakabibinging tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan sa kalsada ang narinig ni Sarah mula sa labas. Mula sa maliit na siwang ng bintana ng bodega, nakita niya ang kahel na liwanag na nagsisimulang gumuhit sa kalangitan, hindi liwanag ng bukang liwayway, kundi liwanag ng apoy na nagmumula sa mga kabahayan ng mga manggagawa. Carlos, sinunog niya ang mga bahay. Ang pabulong na hiyaw ni Sarah, ang kanyang boses ay nilamon ng matinding pighati. Isang sacrifice dilemma ang dumaan sa kanyang isipan. Maari siyang manatiling ligtas sa loob ng bodega, ngunit ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay katumbas ng buhay ng mga taong naniwala sa kanya. Hindi na siya ang Serafina na luluhod at iiyak lamang. Ang dungsi ng mga manggagawa ay naging sarili niyang dungsi. Mabilis siyang lumabas ng bodega, binaliwala ang tawag ni Manang Rosa, at kumaripas ng takbo patungo sa nag-aapoy na asyenda. Narating ni Sarah ang gitna ng Hacienda Buenaventura,
Ang usok ay parang isang makapal at itim na kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Nakita niya si Carlos na nakatayo sa harap ng gilingan ng asukal, may hawak na baril at nanlilisik ang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Sa tabi nito ay si Attorney Isabela na kasalukuyan ng kinukuha ang huling piraso ng katotohanan mula sa isang itim na folder. Nandito na ang paboritong anak! Ang pasigaw na bulyaw ni Carlos nang makita si Sarah. Ang bawat hakbang niya sa nagbabagang lupa ay tila ritmo ng isang hatol na walang awa. Ibigay mo sa amin ang orihinal na USB Serafina o sisiguraduhin kong ang asyendang ito ang magiging dambuhalang sementeryo niyo ni Matias. Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Isang golden moment ng katarungan ang sumiklab sa kanyang mga mata. Maaaring sunugin niyo ang mga bahay namin, Carlos, pero hindi niyo kailanman masusunog ang katotohanan. Alam na ng buong unyon ang ginawa niyo kay Papa. Alam na nila ang bawat dumi ng iyong ina. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Carlos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baril at itinutok ng diretso sa pagitan ng mga mata ni Sarah. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis sa malayo ay tila naging isang malabong oyayi. Ngunit sa likuran ni Carlos, dahan-dahang lumabas si Matias mula sa usok. Ang kanyang suot na suit ay punong-puno ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng katarungan. Ipababa mo ang baril na iyan, Carlos. Ang malamig na sabi ni Matias. Dahil sa sandaling pumutok iyan, hindi lang ang asyenda ang mawawala sa inyo, kundi ang huling hininga ng inyong kalayaan. Sino ang magsasakripisyo ng huling bala? At sa gitna ng nagngangalit na apoy, sapat ba ang mga dokumentong hawak ni Sarah upang tuluyang patayin ang laso ng pamilya Buenaventura? Ang gabi sa Negros ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan nang nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Pam, ang katarungan ay hindi isang regalong dumarating ng kusa. Ito ay isang premyong kailangang agawin mula sa mga kamay na sanay sa pagmamanipula ng tadhana, kahit ang kabayaran ay ang tuluyang pagguho ng bawat pader na itinuring mong tahanan. Ang boses ni Sarah ay umalingaw-ngaw sa gitna ng naglalagablab na gilingan ng asukal. Malinaw at matatag sa kabila ng makapal na usok na sumasakal sa paligid. Nakatayo siya sa harap ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng katarungang matagal na niyang bitbit. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang itim na USB drive na kinuha niya mula sa puntod ng kanyang ina, ang orihinal na ebidensya na hindi kailanman nakuha ni na Salvation. Camera luylay, makikita ang matinding tensyon sa gitna ng apoy. Si Carlos ay nanginginig ang kamay na nakatutok ang baril kay Sarah, habang si Matias ay dahan-dahang lumalapit mula sa gilid. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong handang sumagupa sa kamatayan para sa babaeng mahal niya. Isang contextual irony ang bumalot sa sandaling iyon. Narito sila sa gitna ng Hacienda Buenaventura, ang lupain ng kanilang mga ninuno, na ngayon ay nagmimulang isang impyernong gawa sa sarili nilang kasakiman. Ang amoy ng sunog na tubo at gasolina ay naging amoy ng isang sementeryo ng mga pangarap. Ibigay mo sa akin yan, Sarah. Isang pitik ko lang sa gatilyong ito at hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw bukas. Ang pasigaw na bulyaw ni Carlos, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng takot na pilit niyang ikinukubli. Gawin mo, Carlos. Putukan mo ako, ang malamig na hamon ni Sarah habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ngunit sa sandaling gawin mo iyan, ang bawat telepono ng mga manggagawa sa labas na kasalukuyan, nang naka-livestream, ay magsisilbing saksi sa iyong huling krimen. Hindi mo na mabubura ang katotohanan gaya ng pagpunit niyo sa aking dangal sa fiesta. Isang internal crumbling ang dumaan sa mukha ni Carlos. Nang mapansin niya ang mga anino ng mga manggagawa sa paligid, hawak ang kanilang mga cellphone, tinitiyak na ang bawat segundo ng pangyayaring ito ay nakikita ng buong Negros. Ang hiya na palaging kinatatakutan ni Doña Salvacion ay kasalukuyan nang lumalamon sa kanilang pangalan sa harap ng buong mundo. Enough, Carlos, it's over, ang maring sabi ni Matias habang inilalagay ang kanyang sarili sa harap ni Sarah upang magsilbing kalasag. Hawak ko na ang financial audit ng bawat offshore account na ginamit mo. Alam ko na itinulak mo si Don Arsenio sa hagdanan noong gabing mamatay siya. Naka-record ang lahat sa security system na akala mo ay nabura mo, pero muling nakuha ng aking mga inhenyero. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang panga niya ay nagngangalit
at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Attorney Isabela mula sa anino ni Carlos. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan at pagsisisi. Patawarin mo ako, Sarah. I had to do it to survive. Ang hikbi ni Isabela habang iniaabot ang isang folder kay Matias. Nandyan ang huling testamento ni Don Arsenio na sadyang itinago ni Salvation. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng asyenda, Sarah. Ikaw ang pinili ng tatay mo bago siya mawalan ng hininga. Naramdaman ni Sarah ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid. Ang injustice na pasan-pasan niya ng 3 taon ay tuluyan na ngang natunaw sa tindi ng katotohanan. Isang golden moment ng katarungan ang namayani nang marinig ang tunog ng marahas na pagpreno ng mga sasakyan ng pulis sa labas. Ang nagniningning na mga asul at pulang ilaw ay tumama sa nag-aapoy na pader ng gilingan, na tila ba hudyat ng pagdating ng isang bagong umaga. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya, kasunod si Doña Salvacion, na kasalukuyan ng nakaposas at kinakaladkad mula sa kanyang sasakyan. Ang matanda ay humahagulgol, wala na ang kanyang diamante, wala na ang kanyang kapalaluan. Ang hiya ay tuluyan nang naging isang rehas na naggagapos sa kanyang buong pagkatao. Hindi! Akin ang hasyenda! Akin ang lahat ng ito! Ang pasigaw na hiyaw ni Salvation, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon lamang ng tunog ng papalayo ng mga sirena. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani ng bitawan ni Carlos ang kanyang baril at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Humahagulgol habang nakatakip ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Tumingin si Sarah kay Matias. At sa unang pagkakataon sa loob ng 1,000 gabi, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Walang salita ang namagitan sa kanila, tanging ang mahigpit na hawak sa kamay na nagsasabing ang gabi ng paniningil ay tapos na. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang nila palabas ng nag-aapoy na asyenda. Tumingin si Sarah sa kalangitan ng Negros. Ang ulan ay tumigil na at ang buwan ay muling sumisikat sa gitna ng mga ulap. Ngunit sa dulo ng kalsada, napansin ni Sarah ang isang pamilyar na bulto, si Manang Rosa, nakatayo sa gitna ng putikan. May hawak na isang maliit na sobreng may tatak ng pamilya Buenaventura na tila ba may huling revelasyon pa siyang nais sabihin. Ano ang nilalaman ng sobre ni Manang Rosa? At sapat ba ang katarungang nakuha ni Sarah upang mabura ang lahat ng pait sa kanyang puso? O ang huling mitya ng nakaraan ay handa na namang sumabog? Ang gabi ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom, at ang bawat hininga ni Sarah ay tila isang panalangin para sa isang bukas na wala ng anumang tanikala. Ang bawat rehas na nakapalibot sa silid na ito ay hindi lamang gawa sa matigas na bakal, kundi sa mga kasinungalingang pilit mong ipinulupot sa iyong sarili hanggang sa hindi mo na magawang makahinga ng malaya. Ang boses ni Sarah ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim at maamoy na interrogation room ng presinto. Nakatayo siya sa harap ng salamin na hindi nakikita ang nasa kabilang panig. Tinititigan ang kanyang inainahan na si Doña Salvacion. Wala na ang kislap ng mga diamante sa leeg ng matanda. Wala na ang kanyang marangyang terno. Suot niya ngayon ay ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok na pilit niyang inaayos kanina ay ngayon ay gulo-gulo na at puno ng pawis. Ang bawat pagpihit ng bakal na poses sa kanyang mga pulso ay lumilikha ng tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang huwad na kapangyarihan. Naramdaman ni Sarah ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang pamilyar na boses ni Salvacion na nagsisimula ng magmakaawa. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang anak na binuwis ang bawat segundo ng kanyang kabataan upang pagsilbihan ang babaeng ito, habang ang kaisa-isang taon na inasahan niyang maging kanlungan ay siya palang mitya ng kanyang pagkawasak. Ang buong miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Habang si Salvation ay nakaluhod sa semento, naalala ni Sarah ang sarili niyang pagkakaluhod sa fiesta, 3 taon na ang nakalilipas. Ang katarungan ay hindi lamang pala paghihiganti. Ito ay ang pagbabalik ng bawat luhang ipinatak sa tamang kalalagyan. Serafina, yanak, pakiusap, ilabas mo ako rito. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Salvacion, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tindi ng hiya at takot. Inialay ko ang buhay ko para sa asyenda. Ginawa ko lang ang lahat para hindi kayo maghirap.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah. Ginawa niyo ang lahat para hindi kayo maghirap, Mama Salvation. Hindi kasama ang mga manggagawang pinagnakawan niyo ng sahod. At hindi kasama ang tatay ko na sadyang hinayaan ninyong mawalan ng hininga sa hagdanan. Ang utang na loob na palagi ninyong isinusumbat sa akin ay bayad na, binayaran ko iyon ng 3 taon ng aking buhay sa putikan. Isang golden moment ng katarungan ang namayani ng ilapag ni Sarah. Ang maliit na sobreng ibinigay ni Manang Rosa kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan. At inilabas ang isang lumang litrato ng kanyang tunay na ina. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe mula sa kanyang ama. Para sa aking Serafina, ang tunay na hiyas ng Negros. Huwag mong hayaang lamunin ka ng ginto ng pamilyang ito. Maging malaya ka. Naramdaman ni Sarah ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, ang boses ng kanyang ama ay narinig na niya. Ang bawat pighati ay tila nahugasan ng tapat na pagmamahal na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Tumingin siya kay Matias na kasalukuyan. Nang nakatayo sa tabi niya, ang bango ng sandalwood nito ay tila isang banal na kanlungan na nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumitaw. Matias, handa na ako, ang pabulong na sabi ni Sarah. Anong balak mo sa asyenda, Sarah? Ang mahinang tanong ni Matias habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang panunumpa na hinding-hindi na muling maghihiwalay ang kanilang mga tadhana. Ibinibigay ko ang Hacienda Buenaventura sa unyon ng mga manggagawa. Ang matatag na deklara ni Sarah na nagpagulat maging kay Attorney Isabela na nakikinig sa gilid. Ayokong magmana ng yaman na nabahiran ng dugo at bighati. Ang tunay na mana na itinira sa akin ni Papa ay ang aking dangal at sapat na iyon upang magsimula muli. Isang golden moment ng ganap na paglaya ang nangyari nang hubarin ni Sarah ang kanyang mamahaling hikaw at singsing at iabot ito kay Matias. Ito ang huling tanikala ng gintong hawla, Matias. Ibalik mo ito sa bangko. Gamitin niyo ang pondo para sa scholarship ng mga anak ng manggagawa habang inilalabas ang mga bilanggo. Nakita ni Sarah ang pagbagsak ng balikat ni Carlos. Ang lalaking akala niya ay kapatid ngunit naging anino ng kanyang pighati. Ang mist of distrust sa pagitan nila ni Matias ay tuluyan na ngang napawi. Napalitan ng isang slow burn na pag-asa, na ngayon pa lamang tunay na magsisimulang mamukadkad. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang nila palabas ng presinto patungo sa malawak na asyenda. Tumingin si Sarah sa malayo, kung saan ang mga puno ng tubo ay dahan-dahang sumasayaw sa indayog ng hangin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Lumabas ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Ang abogado ng pamilya ng tunay na ina ni Sarah mula sa Iloilo, may dalang isang selyadong folder na muling magpapabago sa lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa nakaraan. Ma'am Serafina, mayroon pa pong isang lihim na hindi na isama sa testamento ni Don Arsenio, ang malamig na sabi ng abogado. Nanigas ang buong pagkatao ni Sarah. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang mga anino ng kahapon ay tila ayaw pang bumitaw. Handa na ba ang 2 pusong sugatan na suungin ang huling unos? O ang pagtibag ng gintong hawla ay magbubukas lamang ng isang mas mapanganib na pinto? Ang gabi sa Negros ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom, at ang bawat hininga ni Sarah ay tila isang oyay ng tagumpay na handa ng awitin para sa buong mundo. Ang bawat pilat sa ating katawan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang mapa ng mga bagyong ating nalampasan. Sa dulo ng lahat ng pait, natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman ng mansyon, kundi sa simpleng pagyakap sa katotohanang ikaw ay malaya na. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula ng yanigin ng katotohanan, ang mansyong Buenaventura, ang hangin sa baybayin ng Batangas ay amoy sariwang niyog, at ang alat ng dagat na tila isang uyayin ng kapayapaan. Sa gitna ng malawak na hardin ng Estrella Sanctuary, ang pundasyong itinayo ni Sarah at Matias para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso, nakatayo si Sarah. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim, malinis at puno ng pag-asa. Naramdaman ni Sarah ang matamis na katuwaan nang makita niya si Matias na masayang nagtuturo sa mga kabataang manggagawa sa kanilang workshop. Ang lalaking dati ay itinuring na basura ng mga asendero
Ngayon ay iginagalang na bilang isang mentor. Sa tabi nito ay si Baby Roberto, ang bunga ng kanilang pag-ibig na lumalaki sa gitna ng pagmamahal na walang anumang tanikala.